Alam niyo mga kaibigan sa nangyayari po ngayong INC rally sa napipintong pag-aresto dito po kay Marcoleta mga kaibigan. Ito pong si Harry Roque, mahilig po sa mga ganito mga kaibigan yung pagbibigay ng kulay sa mga nangyayari na legal naman, may legal naman na basihan. Sabi po ni Harry Roque, INC, tatanggapin niyo ba ang tanim kaso laban kay Senator Marcoleta? Utang na loob naman Harry Roque. Alam naman namin na nasa hustong isipan ka pa at alam naman namin na napanood mo din kung papaano inamin mismo ni Senator Marcoleta ang pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon. Noong una, hindi niya dineclare, tapos eventually, dineclare din, mga kaibigan. That time, siya po ay isa pang kongresista. Alam mo, girl, umuwi ka na lang at harapin mo ang sarili mong mga kaso, ang hilig mong mangialam sa kaso ng iba, yung kaso mo atupagin mo. At gusto ko yung term na ginamit mo, tanim kaso. Wow, parang sanay na sanay, Harry Roque. Yan ba yung ginawa nyo kay Laila de Lima? Tingnan nyo mga kaibigan, abogado naman siya but he choose to play dumb. Sasabihin niya paano naging plunder ang pagtanggap ni Marcoleta ng campaign funds galing sa pribadong individual na si Mike Defensor. Tanim kaso na naman. Hello! Siya mismo ang umamin. Siya po ay kongresista. That time, tumanggap siya ng ganong regalo. Over 50 million. Hindi dineclare. Eventually, dineclare niya. Inamin niya din sa isang podcast or interview. Tapos sabi niya, ginasta ko. Marcoleta naman. Tingnan mo yung mga comments sa'yo. Mas abogado pa sila mag-comment kaysa sa yung nagpo-post na naturing ang abogado. Alam po kasi ni Senator Marcoleta na anytime papa-aresto na siya mga kaibigan. I know, no, na siguro nasa isip niya, naku, dapat pala hindi ako naging masyadong madaldal. Minsan kasi mga kaibigan, sa kadaldalan ho natin, bibig ho natin ang mismong nagpapahamak sa atin. Tapos isisisi natin sa gobyerno. Sa kanya mismo galing yung mga ikinaso sa kanya ngayon ng ombudsman. Kaya ikaw, Harry Roque, kung may sisisihin ka, walang iba kundi ang tropa mo, si Senator Marcoleta. Kasi sa kanya galing yan, sa bibig niya mismo galing yan. Kaya nagka-ideya ang ombudsman. Kasi ganito yan, Harry. Tapos na yung era na pambablap, di ba? Kagaya ni former President Duterte. Naku, punta ditong ICC, sipain ko pa yan. Oh ma'am, sasama talaga ako sa ICC. O tapos nung aarestohin na, ayaw naman sumama. Ito, nung tinatanong, ibablap. Oo, tumanggap ako, ginasta ko pa nga eh. O tapos ngayon, ganyan na. Paawa na, pabiktim na. Kasalanan na naman ng gobyerno. At syempre po, panawagan din sa mga kapatid natin na INC, mga kaibigan. Tingnan ho din natin, objectively, kung may basihan ba o wala. Huwag din po tayong basta na lamang susunod na talagang pikit mata. Tingnan din natin, may basihan ba? Ito ba ay talagang galing din mismo sa bibig ni Senator Marcoleta, di ba? Tingnan po natin ang hilig po kasi magturo eh. Senator Marcoleta, di ba? Ngayong aarestuhin na siya, sabi niya, bakit si ganito, bakit si ganyan? Ang hilig niyo magturo, iniimbestigahan naman yung mga sinasabi niya, siya mismo kasi, siya mismong umamin dito sa mga bagay na to, kaya siya nakasuhan ng plunder, mga kaibigan. Kung naniniwala siyang wala siyang kasalanan, harapin niya yan, sagutin niya yung mga akusasyon gaya ng ginawa ni Senator Laila de Lima. 'Di ba? At the end, napawalang sala si Senator Laila at alam niyang wala siyang kasalanan. Hinarap niya ito kahit nakulong siya, hinarap niya at taas noon niyang ipinagmamalaki ngayon na siya ay walang kasalanan. Ako po Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat.